deals with the commonly abused religious practices in Israel. Ano pong mga yon? Giving, praying, and fasting. The religious leaders had made things that were good in themselves into bad things. Ginagawa nilang rituals ang gawain ito, yung giving, praying, at fasting. Siguro marahil pinakikita nila na nagpa-fast sila o nagbibigay ng pera sa church na pinakikita na marami ang binibigay nila. Na gusto nila na silang maitaas imbes na ang ating Panginoon. So, ngayon yun ang pag-uusapan natin. Ano ba yung fasting? Fasting literally means not to eat. It is giving up food to focus on seeking God over some matter. It is to be so consumed with this matter that it becomes more important than food. Fasting therefore is a way to enhance our prayer life and relationship with God. Yan daw ang way na lalapit tayo sa Panginoon dahil sa ating pag-pray, nagsusumamo tayo, at yung fasting. So, our text for today, Matthew 6:16 to 18. Sabi dito, when you fast, do not look like somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil in your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting. But only the Father who is unseen and your Father who sees what is done in secret will reward you. Sa Tagalog po, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga nagpapaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang na nakakalam nito. Siya ang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. See? Napakalaga po yung kung mag-aayuno ka, talagang dapat sikreto. Hindi yung pinagsasabi. Halimbawa, yung nag-ayuno ka, ilang araw na yan, hindi ka naliligo, hindi ka naghihilamos. Dapat daw hindi ganon. Parang normal life lang. Kung mananalangin ka, sabi ng Panginoon, dapat nandun ka sa loob ng kwarto mo. Walang sino mang nakakita sa iyo, kundi ang Diyos Ama at siya ang pagpapalain niya. Amen po ba? Number 1, that we may humble ourselves. Sabi dito sa 1 Pedro 5:6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So, napakalaga po ang maging humble tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, pagdating ng panahon, dadakilain tayo. Kasi kung hindi tayo magiging mapagkumbaba sa ating Panginoon, hindi niya pakikinggan ang ating panalangin o pagpapasting. Sabi niya, kung sinong mababa, siya naman aking tinataas. Kung sinong mataas, siya naman aking binababa. So, ibig sabihin yung humility, yan ang importante sa ating Panginoon. Amen po ba? Number 2, that we may come closer to God. Sabi po sa James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you hypocrites. Ano pong ibig sabihin niyan? Alam po, ang importante dyan yung
Hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Magpalinis tayo sa Kanya. Bago tayo makalapit sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan, hingi natin tawad sa ating Panginoon. Kasi siya lamang ang may karapatan na magpatawad sa atin. Amen po ba? Number 3, that we may understand God's Word. Sabi sa Jeremiah 36:6, kaya ikaw na pumaroon sa araw ng pag-aayuno ng mga tao, basahin mo ng malakas ang kasulutang iyan upang marinig nila ang lahat ng sinasabi sa akin ni Yahweh. Lumayo ka sa dakong ikaw ay naririnig ng lahat, pati ng mga hudyong nanggagaling sa kanilang lungsod. Napakalaga po yung, tulad nyo, nandito kayo ngayon. Tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Once na nakarinig kayo, natuto, napakalaga po yung share natin sa ating kapwa. Yan po yung purpose ng being a Christian, to share the gospel. That we may understand God's Word. Tulad dito, nagiginig kayo? Sabi ang may pandinig, ay makinig at ating i-apply sa ating buhay. Amen po ba? Napakasarap mamuhay sa ating Panginoon. Kasi yung mga salita niya, yan ang guide sa in our day-to-day life. Upang mamuhay ng payapa. Amen po? Number 4, that we may find God's will and find direction for our lives. Ezra 8:21. Inuutos ko noon sa lahat ng mga gaayuno at manikluhod sa harapan ng ating Diyos upang panubayan kami sa aming paglalakbay. Ganyan po ang ating buhay. Sa ating lakbayin dito sa ating buhay sa mundong ito, napakalaga po yung nasa tamang direksyon tayo. Sinong maghahakay sa atin? Ng ating Diyos. Kaya napakalaga po yung paglapit sa Kanya. We seek His direction kung paano tayo mamuhay sa ating day-to-day life. Kung nagtatrabaho ka, magmumotor ka, iingatan ka niya sa pagmumotor mo. Di ba? Napakalaking bagay yon, na malaking blessing yon na hindi ka na-aksidente, nakakarating ka sa iyong trabaho ng maayos, hindi ka nagkakasakit. Amen po ba? Next. Number 5, that we may seek physical and spiritual healing. Sabi po sa Marcos 9:29, sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. See? Ang kwentong pong yan, yung mga disipulos niya, meron silang pinagagaling, hindi nila mapagaling, hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. So, anong turo ni Jesus? Dapat manalangin. Kasi espiritu, yung bad spirit yung pinalalayas mo. So, we seek the Spirit of God. Amen po ba? Kasi yung battle doon, spirit by spirit. So, napakalaga po yung manalangin, mag-fasting, manikluhod sa ating Panginoon. Amen po? Number 6, that we may intercede on others' behalf. Sabi po sa 1 Timoteo 2 verse 1, una sa lahat, ipinakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ano pong ibig sabihin yan? Tulad po ngayon, nandito ako sa inyong harapan, hindi po ako makakatayo dito, kundi dahil sa ating Panginoon. So, napakalaga po yung we are praying each other. Naging kalakasan ng bawat isa. Ini-intercede natin ang ating kapwa, lalo na yung mga kapanampalataya natin, to go on in the right way. Sabi dito, doon, pasalamat para sa lahat ng tao. Sa pamagitan ng panalangin, pamanhik. Yan po yung napakalaga bilang Kristiyano. Once na pinag-pray mo ang iyong kapwa, mananampalataya, yun po yung napakalaking halaga sa ating Panginoon.
na hindi niya alam, pinagpe-pray mo siya. In a way na hindi naman yung, alam ba, nanliligaw ka. Gusto mong ipag-pray. Sasabihin mo, sister, pwede ba kitang pag-pray? Pero po dapat nasa tamang panahon niya. Ha? Laing kabataan? Sino ba yung binata dyan? Dalaga. Kailangan yung kagustuhan ng Panginoon ang ating ginagawa. Amen po ba? Number 7. That we may ask God's supernatural intervention on particular crisis and when tremendous problem has risen that cannot be handled by ordinary means. Sa kapanahunan po natin, Bagyong Rolly. Di po kayo na-miss dito sa Pampanga, hindi nakarating ang bagyo? Ano pong dahilan? Maraming nagpe-pray na mga Kristiyano na humina siya, hindi nakarating sa atin. Pero nakita niyo sa ibang lugar, ang daming sinira. Tulad ng pandemic. Bakit kaya hanggang ngayon hindi nawawala? Minsan naisip natin, ginagawa na lang na business yan eh. Ha? Pero we have a big God na kaya niyang isolve ang mga problemang yan. Maybe there is a purpose sa bawat isa sa atin, ang pandemic. Anong purpose niya? Na maging aktibo para sa Kanya. Lumapit. Amen po ba? Mahirap man, pero ang Diyos, napakalaki niya sa mga problemang yan. Na kayang-kaya niyang isolve. Kung may sakit ka, karamdaman, sabi niya, lumapit ka lang sa Kanya. Amen po? Ito po sa 2 Chronicles 20 verse 3 to 4. Sabi dito, nabahala si Josaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. Inutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Juda. Nagkatipon-tipon ng buong bansa upang sumangguni kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod ng bansa. Alam niyo po ang kwento ni Josaphat na yan? Kaya nabahala siya. Gegerahin siya. Lulusubin sila ng mga ibang bansa. Kasi po nung panahon ng Israel, laging may gera yan. Puro pananakop, gera. So, sinabi kay Josaphat, siguro, sabi niya, malapit na yung mga kalaban natin, nakapasok na sa ating teritoryo. Siguro mga 10 kilometers away na lang. So, nabahala siya. Ang ginawa niya, sumangguni sa ating Panginoon. At i-declare sa kanyang nasasakupan na mag-ayuno. Tayo po kaya sa ating buhay, anong dapat natin gawin? Kung may mga problema dumating, siya sumangguni sa ating Panginoon. Siya mismo siya muna ang linapitan niya at nag-ayuno. Ano kaya ang sagot ng ating Panginoon? Una, sabi niya, di ba ikaw ang Diyos nitong mga bansa? Ipinaalam sa ating Panginoon na siya, you are the big God. Na kayang-kaya mong gawin ang mga bagay na ito. Sabi niya, mighty are in your hand. No one can withstand you. Wala daw mananalo sa Kanya. At the same time, di ba itong lugar na binigay mo kay kaibigan mong Abraham, na ipinaalala niya. Ganyan din po tayo, halimbawa may dumating na problema. Paalam natin sa Panginoon, kung may sakit ka, sabi mo, sa bawat latay at sugat na inyong nata mo, kagalingan ng aking katawan. Ha? Ipaalala natin sa Panginoon. During the time na nag-aayuno tayo at nananalangin. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. During the time na kailangan natin ng tulong, hihingi tayo sa Panginoon. Gagamitin natin ang salita niya. Ayan po ba? Ano kaya ang sagot ng ating Panginoon? Sabi niya,
Huwag kayong mabahala. Akin ang laban na to. See? Ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Amen po ba? So, yung prayer and fasting ay blessing. Tama po ba? Next. 10 specific promises of fasting. Number 1, light. Nagiging magaan ang yung feeling. Ano pa yung ganda yun? Ang gaan-gaan ng feeling. Di ba? Dahil sa paglawi mo sa Panginoon. Hallelujah. Number 2, health. Ha? Kung may sakit ka, magiging healthy ka sa pag-aayuno mo. Kasi yung katawan mo, dahil wala kang kinain, magpa-function ng mabuti yung dugo mo. Magsisirculate buong katawan mo, even the smallest veins, na hindi dumadalaw yung dugo. Kung may sinasabi lang, may mga baradong ugat. Di ba? Kasi hindi pagod ang katawan mo. Ang purpose lang niya na i-heal ang katawan mo. Magsisirculate ng maayos ang dugo mo. Amen po ba? Number 3, righteousness. Nagiging righteousness ka dahil sa paglapit sa ating Panginoon. Glory. For the glory of God. Kayo nandito ngayon. Number 5, answered prayers. Kung may pinapanalangin ka, nagiging may answer ka agad ng ating Panginoon. Minsan, meron na mga kailangan maghintay na wala pa yung kasagutan, wait ka lang. Stay calm ka lang. Dahil in the right time, sasagutin ng ating Panginoon. Amen po ba? Continual guidance. Yan po yung maganda na ginaguide tayo ng Panginoon. In our day-to-day life. Ginaguide ka na hindi ka malihis o matisod sa anumang bagay. Kasi ang nabubuhay dito sa mundong ito full of battle. Amen po ba? Maraming problema. Pero kapag nasa Panginoon ka, nagiging magaan ang problemang yan. Number 7, satisfaction. Nagiging satisfied ka sa iyong buhay dahil sa glory ng ating Panginoon. Hindi yung meron ka na, naghahanap ka pa. Hello? Wag daw tayo tumingin sa mga bagay na nakikita natin, wag natin i-focus ang ating mata. I-focus natin ang ating mata dun sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero eternal. Amen po ba? Number 8, repressing. Repressing. Para kang uminom ng soft drinks. Ang sarap ng soft drinks. Nare-repress ka dahil sa ating Panginoon. Pero dapat wag laging umiinom, ha? Nagiging acidic ka. Number 9, work that endures. Kung may trabaho ka, nagpapatuloy yan. Dahil sa glory ng ating Panginoon. Yung blessing niya. Kasi tulad ng mga Kristiyano, pinagpe-pray natin na bless the work of their hands, O God, lalo na sa kanilang trabaho. Yan po'y dapat nating ginagawa sa ating mga kapatiran upang dumaloy ang blessing ng ating Panginoon. Number 10, restoration. Kung dati nawala ka dito sa gawain sa ating Panginoon, once na nag-pray ka, prayer and fasting, yung dating lagi kang on, babalik sa'yo. Nung magiging magaan ang feeling mo sa pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kung sinong walang gawain dyan, makipag-commit sa ating Panginoon. Yan po importante, yung gamitin natin yung talento na binigay sa atin ng Panginoon. Even our time, our resources, for the glory of God. Amen po ba? Parang inaantok kayo, Nilalalambig po ba kayo? Patay na natin isang aircon.
Next. What are the different ways of fast? Sabi dito, normal fast, abstaining from food, but not in water. Kung mag-fasting ka, pwede yung puro tubig muna kasi lalo na kung baguhan ka. Yan po yung ginagawa ko. Kasi dati nagpa-fasting ako. Nakalimutan ko na. Siguro kaya pinaturo sa akin ng fasting ngayon para ipalala sa akin ng Panginoon. Po ba? Minsan pinatuturo sa atin para ipaalala na nakalimutan natin. Number 2, partial fast, abstaining from food for a short period of time. Short period of time, pwede siguro skip one meal. Pwede rin yung Daniel's fast. Nakakain ka, puro gulay lang, walang karne. Ayan po ba? Number 3, absolute fast, abstaining from food and drink. Yan ang matindi. Na kailangan i-train muna natin ang sarili natin unti-unti. Lalo na kung hindi tayo sanay. Number 4, supernatural fast. Some of the examples are, ito po, sulat nyo na lang. Deuteronomy 9, si Moises. Exodus 34, si Moises ulit. At Matthew 4, si Jesus. Ano ba bang mga fasting na dapat natin gawin? Lalo na sa kasalukuyan ngayon. Object fast, abstaining. Ito po yung mga example. Social media. Facebook. Mahilig ka manood ng TV, Netflix. Yung natatawa dyan Online games. Kasi po sa mga yan uubusin ang oras mo. Di ba? Lalo na sa mga anak natin. Mag-ingat po kayo. Nagiging tamad sila. Utusan mo, sabihin sa'yo, busy sila. Mamaya na. Magbubusit na yan. So dapat kailangan kontroladin natin ang mga cellphone. Sa amin, kapag nawala ako sa kondisyon, kukunin ko yung mga cellphone nila. Papantayin ko yung internet. Lalo na kung 10 oras na. Gusto nang matulog ba? Ayaw pa nilang matulog. Kaya napakalaga po. Kailangan ma-check natin ang ating mga sarili. Next. Reminders for fasting. We need to have the right attitude towards our body. Sabi dito sa 1 Corinto 6:19-20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang ninyo, kundi sa Diyos. See? Tandaan niyo po na bago kayo tumanggap sa ating Panginoon, para tayong sinangla at tinubos. At sino tumubos sa atin? Si Jesus Christ. Dahil sa ating mga kasalanan. So ibig sabihin, tayo tinubos, sinong may-ari sa atin? Dapat po sa Kanya tayo sumunod. Dapat natin sundin ang Kanyang mga salita. Siya nang may-ari sa atin. Napakalaga po yung pag-aaral ng Kanyang salita upang sundan natin kung anong Kanyang katuruan. Next. Number 2, fasting is a very practical way to make and keep our body healthy. If we fast, many physical problems may be solved. Nakita niyo po? Maraming benefits ang fasting. Alam po, nag-search ako. Even though they are not a Christian, pinatutuhanan nila na ang fasting ay maganda sa katawan ng tao. Kaya napakalaga po na if we fast, sabi ng Panginoon, ibig sabihin, dapat tayong mga Kristiyano, gawin natin. Yan po ay magandang masubukan.
Pwede nyo pong subukan na mamaya. Di kayo kakain. Matulog na lang kayo. Hindi nga po. Kapag sinubukan nyo, talagang may something kayong mararamdaman. Di ba, bro? Yan, yung si Brother Romel, laging nagpa-fasting yan. Totoo ba yan? Number 3. We are not fasting just because there's a need or because deep troubles comes our way. Alam po, ang pagpapasting, dapat yung lumapaglapit sa Panginoon. Hindi yung minsan gusto nilang mag-diet, maging sexy. Yung mga babae dyan, kailangan daw may magandang motibo tayo. Yung paglapit sa ating Panginoon. We fast to know God more, to have fellowship with God, and to have an intimacy with God. See? Magpa-fasting tayo para magpag-fellowship sa ating Panginoon. At yung may gusto kang makuha sa ating Panginoon na revelation, yan makukuha mo. Next. How long we should fast? Sabi dito, begin by omitting the last meal of the day. Uy, tama-tama ngayon. Baka gusto niyo mag-fasting. Number 2, skip the last 2 meals. And number 3, then 3 meals. So, ibig sabihin na gradually into begin on a small scale, then gradually increase the length of your fast. Kasi hindi pwedeng biglayin yan, lalo na kung hindi ka sanay. Meron side effect din. Ako, nung una, pagkatapos ko mag-fasting, sumasakit ang ulo ko. Kung hindi ko lang iinom ng gamot, di mawawala. Pero dapat pinagpe-pray yun. Once na pinag-pray mo, mawawala yun. As you fast in the name of God, make sure that your motives are right. See? Kailangan daw tama ang motibo natin. Na halimbawa gusto natin yung masik yung guidance ng Panginoon at may problema tayo at o ma-enhance ang ating spiritual life, lumago tayo bilang Kristiyano. Kaya napakalaga po na subukan natin. Next. What happens as a believer fast? Sabi po sa Matthew 6:18, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who sees what is done in secret will reward you. Hindi lang po yung puro pakitang tao na gusto mong makita nila na nagpa-fasting ka. Nang nakakita naman na ano sasabihin nila? Oh, religious ang taong yan. He's a blessed man. Ganyan po bang marinig? Gusto niyong marinig? Pero ang Panginoon, gusto niya yung tinatago, sikreto. At yun ang binibigyan niya ng reward. Kaya nga, napakalaga yung pagpapasting, paglapit sa Panginoon. Kailangan may maganda tayong motibo. Kasi sabi niya, hindi bawat tumatawag sa akin, aking pinakikinggan, aking dinidinig, kundi yung mga taong sumusunod sa akin. Obedience brings blessing. Napakalaga po yung ang pagsunod sa ating Panginoon. Hello? Naantok po tayo? Physical obedience will bring spiritual release, especially when you do it without doubt. Kung wala tayong pag-aalinlangan daw. We gain wisdom and guidance through the fasting. We are able to discern the will of God through fasting and deep prayer. So, nakikita nyo, ma-discern daw natin kung may mga problema darating. Nagkakaroon tayo ng we gain wisdom. Kaya
Maganda po yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon ng fasting. Amen po? Next. Benefits of fasting. It improves our immune system. See? Lumalakas ang iyong pangangatawan. It helps regulate insulin and insulin sensitivity, promote weight loss. Bagay na bagay sa mga nagda-diet. Hello? Ito pa. It trains our body not overreact to hunger. Ako dati kapag gutom na ako, mainit na yung ulo ko niyan. Lalo na nagtitinda ako, nasaan kaya si Sister Raquel, di pa ako pinapalitan dito. Siyempre nararamdaman mo, gutom ka na. Di ba? Ikayo bro, anong mararamdaman nyo kapag gutom na kayo? Di ba? Mainit ang ulo mo. Di ba? Ibang pakiramdam mo. But when you fast, hindi mo masyadong na-overreact ka. Napapag-aralan mo. Dati, pag dating niya doon, uuwi na ako agad. Dahil nararamdaman mo yung tiyan mo eh. Alam mo ang gagawin? Uminom ka lang ng tubig. Kung gutom ka, hindi mo na mararamdaman ang gutom. Kaya maganda ang tubig eh. Pero alam niyo, ang tubig na hindi ka na mauuhaw, ang tubig na nanggagaling sa ating Panginoon. Ngayon po ba? Sabi niya, hindi ka na mauuhaw. And also, He is the bread of life. Di ka na magugutom. Sino po? Jesus. Amen po? Saan na ba tayo? Naligaw na ata ako. It helps alter the function of some genes and hormones. See? Maganda po sa mga kababayan yan. Nare-regulate yung natin. It improves heart health. Kung may sakit kayo sa puso, maganda rin pala na magpapangsyon ng mabuti ng ating mga dugo. Dadaloy ng maayos. It prevents skin problem. Ba? Hindi yung lagi ng lotion. Yan pala yung maganda eh. Sayang ang lotion. Free yan. Wala ka ng gastos. Yung misis ko, lagi naglo-lotion yan. It helps autoimmune system disorder by drinking waters only. See? So, ang tubig talaga maganda sa katawan. Autoimmune system disorders. Na kapag uminom ka, magiging maganang yung pakiramdam dahil nag-heal ang ating sarili sa katawan. Heal itself. Yan ang naibibigay ng fasting. So, fasting is a blessing. Tama po? Next. How can a believer break his fast? After fasting, always begin with a light meal, even if you fasted for only a few short meal. So, kailangan talaga yung kapag nag-start kang kumain uli, na siguro, the longer you fast, the more gradually you must break it. If you fasted for a long time, your stomach will be like babies. Para bang nagiging bata yung tiyan mo. So, kailangan uminom ka ng gatas. Hindi nga po. Ayan may example. Drink milk. Eat soft food. Eat a bowl of soup. Break your fast slowly, unti-unti. Hindi yung pagka-fasting mo, maghapon, tapos kumain ka ng marami. Sisirain mo yung bituka mo. Ako po, na-feel ko na yan. Gaano kasakit ang magkaroon ng ulcer. Hihinga ka, mararamdaman mo yung sakit. Hindi mo magalaw yung mga kamay mo, masasaktan ka. Ganyan po kasakit ang may ulcer. Kaya mag-ingat po tayo kung tayo gusto nyo mag-fast. Pwede yung tubig muna.
Yun pala, ay nakaganta ng kutis. Hello? Kayong mga misis dyan, mga kababaihan. Maganda sa skin. Hello? Next. Yun, conclusion na po tayo. Nainip po ba kayo? In conclusion, it seems that there are many reasons to consider fasting as a benefit to one's health. The body rids itself on the toxin that we have built up in our fat stores throughout the years. So, yung palang toxic o yung nagiging mabilbil ka, naipon yung mga toxic dyan. So, napakalaga po yung nagpa-fasting. Kapain nyo nga yung katawan nyo kung may bilbil kayo. Ito po, the body heals itself. Oo. The body heals itself. Repairs all the damaged organs during a fast. Yun maganda. Talagang blessing yung fasting. Tsaka kaya dapat mamaya subukan na natin. Subukan na ninyo. Ha? Hello? Next. Ito yung spiritual naman. Fasting is a grace and calmness. Ha? Yung fasting is a grace and calmness. Nagiging kalmado ka dahil sa yung pagpapasting. Dahil kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. See? Blessing for the senses of the body. Make your spirit light to worship the Lord. Huh? Helps increase your faith because you will stand up for what you believe God will make you stronger. So ang fasting pala and praying, nagiging malakas ka because of God. Nag-grow. Huh? Yan po yung masarap maramdaman. Gusto pong ikwento sa inyo yung 2 Samuel 12:15 to 24. Ito po yung kwento ni David na nagkasala siya at naisipin niyang mag-fasting. Paano po nangyari yon? Nagkasala siya dahil sa pangangalo niya kay Bathsheba at nagawa niya pang papatay si Uriah na asawa ni Bathsheba. So, madaling salita, naging asawa niya, nagkaanak, pero yung